napag-usapan natin ang patungkol sa paglalaban nitong sila Rimuru at Michael, kung saan hindi naisamon nitong si Michael ang kanyang Deva dahil currently gamit ito nitong si Rudra. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Inirelease nitong si Michael ang Divine Presence niya, kaya nag-prepare na rin itong si Rimuru. Ito na ang kanilang final battle. Ginamit nitong si Rimuru ang isa sa mga pinakamalakas niya na atake, at ito ay ang atake nitong si Hinata na Melt Slash. Ini-upgrade pa nitong si Rimuru itong atake na ito. Hindi na ito basta kasing lakas lang nung Melt Slash nitong si Hinata. Magaling din itong si Michael in terms of swordsmanship dahil na-master niya na ang mga techniques nitong si Rudra, pero hindi kaya nitong si Michael na i-unleash in full power ang most powerful attack nitong si Rudra na Nova Break. Kaya ang ginamit nitong si Michael ay ang kanyang atake na Overblade. Tinapatan nito ang atake nitong si Rimuru. Pero ang hindi alam nitong si Michael meron pa pala itong si Rimuru na mas malakas na atake. Hindi nag-hesitate itong si Rimuru na i-unleash itong atake na ito. Ito ay tinatawag na Void Collapse, World of 1,000 Looming Changes. Parang generosity na lang ito nitong si Rimuru dito sa kanyang papanaw na kalaban dahil kauna-unahan niyang ginamit itong atake na ito in public. Napaka-terrifying nitong technique na ito dahil ang trajectory nitong sword attack na ito nitong si Rimuru biglang nagbago ng thousands and thousands of directions. Talagang in-slice nito ang kanyang opponent sa lahat ng possible angles, tapos napakalakas rin ng power ng atake na ito. Kaya ang target talaga nitong atake nitong si Rimuru parang isang namukadkad na bulaklak dahil sa dami ng tatama na hiwa. Out of the realm daw ito ng isang human. Actually, napaka-impossible nga rin daw nito para sa isang demon lord na magamit. Kaya daw nagawa nitong si Rimuru itong atake na ito dahil sa mga traits niya na toughness ng isang true dragon at flexibility ng isang slime. Ito ang dahilan kung bakit nakagawa siya ng ganito ka-unique at ganito kalakas na atake. After matamaan ng unang slice itong si Michael ini-admit niya na agad ang kanyang pagkatalo. Sabi ni Michael panalo na daw itong si Rimuru. Na-realize kasi nitong si Michael na nagdi-disintegrate na itong katawan niya. Kaya nagsalita itong si Rimuru kung meron daw bang any last words itong si Michael. Hindi pa rin makapaniwala itong si Michael dito kasi para sa kanya isa siyang ultimate being at na-outperformed niya naman daw ang kanilang mga kalaban in every aspect. Kaya hindi niya alam kung bakit ngayon talo siya nitong si Rimuru. Kaya instead na magsalita ng kanyang last words, tanong ang sinabi niya kay Rimuru. Itinanong nitong si Michael kung sino daw ba talaga itong si Rimuru. Napatigil naman itong si Rimuru dito at nag-isip siya ng isasagot niya. Sabi ni Rimuru isa lang naman daw siyang slime. Nung narinig ito nitong si Michael para siyang natawa. Hindi niya naramdam ang katawan niya, pero for some reason para nakaramdam siya ng saya. Kaya napatanong itong si Michael sa kanyang sarili kung ito daw ba ang pakiramdam na maging masaya. Na-realize nitong si Michael na matagal niya nang hindi nararamdaman itong emotion na ito. Simula pa nung ini-abandon siya ng kanyang original owner na si Valdenava. Ginusto naman nitong si Michael na maging masaya. Gusto niyang maramdaman uli itong emotion na ito, pero hindi niya talaga kaya. Hindi siya mapasaya ng kahit na sino or ng kahit na ano. At ngayong last moment niya na ito tsaka niya lang na-realize na hindi pala ito within his control. Napaka-ironic rin ito kasi kung iisipin natin control talaga ang powers nitong si Michael. Kung control ang pag-uusapan dun talaga siya nag-excel. As a matter of fact ang dami nga under control niya, especially yung mga users ng Angelic series ng mga ultimate skills. Pero ang hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Hindi niya magawang maging masaya sa mga nangyayari. Kaya nag-reply na lang itong si Michael kay Rimuru na ano daw ang sinasabi nito na isa lang siyang slime. Isa daw itong anomalous existence. Napaka-incomprehensible daw nitong si Rimuru at napakahirap daw intindihin kung bakit napakalakas nito. Pero bagay naman daw kay Rimuru ang traits na ito kasi after all nagawa daw siya nitong matalo. Isa daw siyang manas. Ngayon lalong lumala ang disintegration rate nitong si Michael at malapit nang maubos into smaller particles itong katawan niya. For some reason, naisipan nitong si Rimuru na sabihin kay Michael na hindi daw siya mag-isa. Napaisip naman itong si Michael sa sinabi nitong si Rimuru dito. Tapos sabi ni Rimuru, i-take daw nitong si Michael ang time niya para intindihin kung ano ang ibig niyang sabihin. Itanong na lang daw nito ito sa kanyang partner. After sabihin niyo nitong si Rimuru, kinapitan niya itong si Michael at ginamit niya dito ang kanyang Void God Azatot.
for the first time in this world ay nagamit ang ultimate and most powerful skill according sa definition ng light novel. Ito daw ay mayroong irresistible power of peace, the Soul Devourer, at iniswallow nito itong si Michael. Matagal nang mag-isa itong si Michael. Hindi niya dati matanggap na iniabandon siya ng kanyang creator. Ang alam niya ay umalis na ito sa may mundong ito. Matagal siya naging malungkot. Pero ngayon, tapos na yung pakaramdam na yon. Dahil again, nakaramdam na itong si Michael ng comfort. Naramdaman niya ang pagiging complete ng kanyang sarili. Napaka-familiar daw nitong pakaramdam na ito sa nararamdaman niya dati. Naisip nitong si Michael na baka isa lang daw itong malaking misunderstanding. Hindi talaga siya iniwan ng creator niya. Nandito daw ito simula pa nung una. Siguro daw plano ito nitong si Lord Feldanava na i-grant na daw itong wish niya. Ang tanging regret lang daw na meron siya ang pagkaiwan niya dito kay Feldway. Then after that, may na-realize itong si Michael. Pero bago niya ma-voice out itong realization na ito, nag-disappear na ang kanyang consciousness into the thin air. Sa volume na ito, meron mga hints patungkol sa may creator. Pero ayoko mag-assume ng kahit na ano. At ayoko rin na magbigay ng statement sa inyo. Siguro, try natin yung gawan ng separate na video. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo